Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Diretso pa rin tayo, tuloy pa rin tayo sa pagsubaybay dito sa ongoing FIDE World Women's Team Championship na ginaganap po sa Espanya. At ang nakaharap na ng Team China ngayon ay Team USA. Aba, mabigat ang lineup. Kasi nga po, nakapasok sa top 4 ang USA sa kanilang pool. Ganon din ang China, nagsalubong na po at knockout system this time. Dito po ang format, 2 beses maglalaban ng team na to. Kapag 2-0, tapos na, knockout na yung natalo, susulong naman for quarterfinals ang nanalo. Pero pag nag-1-1 sa team results, meron pang tiebreaker. So, hahantong sa pangatlong laban. Okay po, yan ang ating babaybayin. Kaya ba ni Meow Meow itong si Tatev Abraham yan ng USA? Yan ang pinantapat sa kanya? Okay, bago natin simulang i-analyze ang games ay sagutan muna natin ang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ayan, pag kinilik nyo po yung missions ko, tinan nyo kinilik ko. Ito po yung bubungad. Kaunti na lang yung missions ko. Ilan na lang yan? 4 na lang. Kasi yung achievements ko, halos nakuha ko lahat ng badges kagabi. Bumabad ako dito, sarap mag-solve ang dami kong badges nakuha. Pinagtiyagaan ko yan. Pero dito muna tayo ngayon sa daily puzzle. Yung sa inyo din po, no? Kunin niyo yung mga badges. Ano yan? Challenge yan, pang training yan. So ito yung sasagutan nating puzzle for today. Dito muna tayo, atras muna tayo sa iniwan natin kahapon. By the way, 100 approaching ang entries na para sa ating darating na raffle draw sa ating next week live streaming. Ayan, daming nag-submit, nakakatuwa 1,000 ang makukuha, no? 1,000 at dadagdagan ko pa, mga kamatsas, dadagdagan ko pa. Iniisip ko na dapat masaya tayo sa raffle draw natin next week. Kaya mag-entry na kayo. Simple lang po ang entry. Lalagay ko po yung instruction sa comment section below. Padala nyo lang yung natapos nyo yung Puzzle Weekly Solver, yung 50 puzzles. Pag natapos nyo yun, padala nyo sa akin sa Kamatsas Facebook page para may entry na kayo. Nililista ko isa-isa. Pero sa mga susunod po, baka i-Google form ko na lang para automatically makuha ko yung mga names. Ang hirap din mag-isa-isa pala. Okay, ito po yan. Congratulations sa mga nakakita ng Bishop Takes Knight. Mag-E5 muna. Check. Atakihin muna yung queen para pag kinain yung knight, may check doon, obligadong iharang capture, matchas, walang dungaw, may nagbabantay na. Okay? Sinacrifice, kakainin ba? Wag, king F1 lang. Para walang tempo kasi pag kinain to may kain, check pa Yun, aagapan ng queen ngayon, yung paparating na check, pero ide-diretso pa rin. Kasi yun, may ganon. At dito, queenless ang black. Yun, daily streak. Ayan. Ngayon, ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Lapag nyo lang po ang inyong mga kasagutan sa comment section down below. Ayan, pero hindi na po ito yung pang-entry sa raffle natin Yung screenshot na padala nyo sa akin sa Kamatyas. Pakilala lang din kayo dito sa YouTube para nagko-connect yung YouTube account nyo doon sa ipapadala nyong screenshot na nakumpleto nyo po yung Puzzle Weekly Solver, yung 50 puzzles. 50 over 50 dapat yon. Padala nyo sa Kamatyas. Dami na naka-entry. Naku, habol kayo. Sayang yon. 1,000 ang jackpot natin, raffle draw. Tapos yung iba iniisip ko, halimbawa, tagwa 100. Basta tutok lang kayo. Marami kayong premyo dito. Ito po ang puzzle natin na iiwan for today's video. It's white to play. Ano kaya ang pinakamagandang timpla na gagawin dito ng white? Okay, mga kamatsas? Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po. Okay, gisahin na natin itong naging laban between Tatev and Meow Meow. Nag-E4, E5, Knight F3, Nag-Knight C6, Bishop C4, D3, Gyoko Piano ang pinasukan. Nag-C3, D6, napaka-normal na ng Gyoko Piano sa atin. Bugbog na bugbog sa kanila yung opening na to. Castling, A5 para ma-prevent yung B4. At nag-Knight BD2 develop lang. Castling, H3, ganun din para mawala yung mga posibilidad na makalusob ang black. H6, ganun din. Prophylactic, pamigil lang din sa G5 square. At nag-Rook E1, A4. Ayan ang medyo kakaiba. Dito ang palagi nating nakikita yung Bishop E6. Tapos yung puti iiwas, magbi-Bishop B5, di ba? Yan ang palagian Pero dito, kinain muna ni Meow Meow yung space sa queen side. Pero bookline pa rin yan. Knight F1, nag-Rook A5. Abay, kakaiba talaga.
Medyo Salbahiski variation yan kasi magbi-B5 ano. Grabe ang threat oh. At nag-A3, talagang di na makatiis si Tatev. Salbahiski kasi kukulungin ng bishop, kailangan may aatrasan ng bishop. Sinalubong na. Kinain, kain, at nag-D4, sinalubong ulit. Umatras lang at nag-Knight G3 at nag-Queen E8, Bishop E3, okay, develop, Knight H5. Dito na po nagkatapusan sa aklat. Wala na po sa talaan. Ang nakarecord pa dito ay E takes D4 mga kamatsas. Yan po nakatala. Oh, pero itong Knight H5, aba, bagong luto ni Meow Meow. Kinain, kain, at nag-King H2. Medyo tamang duda rin dito si Tatev, ano? Maagang dumidepensa kahit wala pa eh. Kilala niya si Meow Meow, magulo maglaro eh. Nag-Rook F7 at nag-Queen E2. Kumapture na sa D4 at nag-CD4, Queen G6. Ayun, tiniret ang pawn pero hindi po nagustuhan ang tira ni Meow Meow ng computer. Dapat daw po ang tira is G5. Oh, yan ang bagay kay Meow Meow kasi nga mahilig siya mambasag eh, no? O G5 na pala. Oh, Queen G6, nag-Queen D3, pinang-depensa ang Queen pero ang tamang tira daw ay D5. Ayun, basag na pala. Medyo malalim tong basag na to ah. Oh. Pero nag-Queen D3, D5. Ayun, inatake yung pawn E4. Bishop D2, obligadong sapatan ng depensa. Nag-Rook A8, bumaba na kasi naramdaman ni Meow Meow. Wala na ring sense ang tore, tiniret na rin lang. So, lilipat doon, battery, no? Possible. Rook AD1, nag-Knight takes D4. Grabe, talagang naalala ko si Tal talaga sa style ni Meow Meow. Balagbag kung balagbag, boom! Blandiracious nga lang. Blandiracious. Aray ko. O pero, ganyan ang mga style ni Tal, ano? Oh, pero ang tamang tira pala, lamang ang black eh, kung nakita ni Meow Meow ang tamang timpla ng panggugulo, E5. Sabog-sabog oh. Yan ang mga, ano talaga, accurate follow-up pala niyan. O pero, balik tayo dito, binalagbagan eh. Knight takes, yun natumbukan ni Tatev ang tamang depensa. Mala Petrosian dumipensa. Knight E5. Double. Naiwanan nga pala yung E5 square. Pero kung ang gagawin ito mga kamatsas, papatak. Ano po laman yan? Ito papatak eh. Oh. May capture, edi threatening matsas. O edi rook G1. O may ganun daw. Takes, takes, takes. Pero parang hindi pa rin patak para sa akin. Ano, one piece down eh. Kakatakot pa rin. Sabay E5 daw. Matapang talaga tong batang to. Papasukin pa rin yung ganyang isang pyesa ang lamang ng kalaban. Ano? Yan lang naman ang patutunguhan eh. Binalagbagan eh. O, nag-Knight E5. Kinapture ang E4 kumounter. Rook takes. So, double pa rin. Ano? Nag-Queen H5. Ayun, kumounter si Meow Meow sa D1. Pero kinainan lang eh. Bakit? Pagkain dito, ito, papasel ko na sa inyo. Sa unang game na to, ito matinding puzzle. Brilliant ang ginawa ni Tatev. Siya yung binalagbagan. Ano po kaya yon? Sa ilang sandali lang. Tutuloy gagad natin. Start! Maraming salamat po sa binalagbagan eh. Boom! Knight takes H6. Binalagbagan. Kinain. Rook G4 check. Nag-King F7. Ayan. Kasi kung dito po pupunta, may Bishop takes H6 check, eh kuha yung Queen buong buo. Ayan. King F7, yun nga lang po, may Queen H7 check pasok, King F6 at dito nag-Queen G7, nag-resign na po si Meow Meow. Na-knockout siya. Wag muna kayong aalis, may game 2 pa. Okay, may game 2. Pag nanalo pag nanalo ang Team China, may game 3 pa. Okay? So, game 2 tayo. Pero dito, paliwanag ko muna bakit nag-resign si Meow Meow. O, pag umangat po kasi yung king, may rook F4, matchas. Grabe bumalagbag, no? Siya ang na-headbutt. O, lipat na tayo kagad sa game number 2. White naman dito si Meow Meow. Bago tayo magsimula, mga kamatyas, bukas na po yung aking online birthday tournament. Pwede pa kayong humabol, sumali ha. Pagbigyan nyo na ako, minsan lang po ito. Isang beses lang sa loob ng isang taon. Sunday pala, hindi bukas. Oo nga, Sunday nga bukas. Lito-lito na si Coach.
10 a.m. Sabado nga pala ngayon. Bukas Sunday, 10 a.m. Ang birthday ng inyong lingkod. Pasensya na po sa aking mga munting nakakayanang pag-share ng mga videos. Pagbigyan nyo po ako mga kamatsas, masaya na po ako. Kita-kita tayo bukas, naka-live streaming yon 10 a.m. ha. Ang link nasa comment section below. How to join this online tournament. 10 a.m. 3,000 ang champion natin. Second place, 1,500. Nako. Tingnan natin, baka dagdagan ko pa yung premyo, matuwa tayo doon. Sige, sali na. Okay. Ang ginawa, nag-E4, E6 ba, nangunat si Tatev. Nasa isip niya, atakador to, magsasacrifice ang balagbag to. Tirahan ko ng French na makunat to. Diba? Makunat ang French eh. Bishop B4, pinasok ang win-aware, nag-C5. Win-aware variation ang tawag dito sa French. Ba, kinapture to? Abay, yun lang. A3 ang normal dito. Pang-apat na linya yung DC5. Ano kaya ang home preparation dito ni Meow Meow? Knight E7. Binitin muna kasi anytime naman po mababawi yung kaya. Dinevelop lang muna ni Tatev. Knight F3, nag-Knight D7. Panay ang pahinog sa C5 eh. Bishop D3, Knight C6. Ba, ayaw talagang pitasin Okay, tineret muna yung pawn E5, nag-castling. At binibigay pa talaga ni Meow Meow yung pawn sa E5, sayunan lahat. Kinapture ang E5, Knight takes E5, Knight takes E5, at nag-Bishop B5 check. Ayun ang novelty. Bad novelty nga lang. Kasi dito, ang palagian po ay Bishop F4. Ayon sa talaan ng aklat ng opening. Ayun, Tagalog na Tagalog. No? Pero nag-Bishop B5 check si Meow Meow, yan ang kanyang bagong kimchi. Nag-Bishop D7 harang. At, ayun, nag-Queen D4, dinoble attack muna. Hinain ang Knight. Kain muna doon, syempre, kasi nakabitin. Wala na pong depensang Knight, di ba? Kain. Ayun, yun nga lang. So, yung Knight, nakabitin. F6, sinuportahan. In F4. Takbo, Knight C6. Nag-B4. Nag-castling. By the way, sa kanila pong first team match, 0.5 lang ang China. So dito kailangan makabawi ang China sa Team USA para magkaroon pa ng tiebreaker sa pangatlo. Okay, nag-castling and nag-Bishop B2, nag-Rook AC8 and nag-Rook E1, pressure sa E6, Knight to D8. Okay, maagang suporta and nakikita ko po dito babasagin ni Tatev yung solid C5 ni Meow Meow. Nag-Queen E3, ilag na rin po kasi nakakatakot talaga yan. Queen B5, tineret muna ng simple yung pawn B4. Nag-Queen B3 para may pitik ng A4. In A5 na, basag. In A3 muna. Kinain. Sinundan ng Knight. Dagdag puwersa. Pressure. Pero parang bitin yata yung pawn E6 Binishop C3 muna, depensa. And nag-B6, ayun, nasarapan ng kakabasag dito si Tatev. At kapansin-pansin, yung time control nila ay napakalayo. 4 minutes na lamang si Tatev, 27 minutes pa si Meow Meow. Dito ang tamang tira daw po ay Knight A5 pala. Ha? Oo. Pag Knight A5, pag kinain kasi may capture dito, check pa, kuha yung bishop kasi magkukunik ang Torre at Queen. May bawi tapos pangit ang pawn structure na kalalabasan ng puti. Pero binasag ng B6, Rook takes E6, kinain ang C5, ayun, another bad move, nagbababad move dito si Tatev. Dapat daw is Rook FD8 para depensahan. Kinapture, Queen takes D5. King H8 umilag kasi delikading po yan. Talagang papanain yan. At nag-Queen takes C5. Queen A4. Ayun ang nagpalaking luba sa kalamangan ni Meow Meow. Dapat daw po ang tira ay Knight A7 mga kamatsas. Depensa lang sa Queen ngayon. Pag kinain yon, may beaten sa Bishop. Nag-Queen A4. Rook A1. Okay? Obligadong capturein. Ayun, oo nga. Ay, simple lang pala ang ginawa. Simple lang. Lamang ng isang pyesa kagad. Queen F2. Okay, Queen to Queen. Daanin sa yaman. Inayawan. Obligadong ayawan. H3 pasingaw muna para may extra doon baka mamaya. Madali pa sa baba. At nag-H6 nagpasingaw lang din ang back rank. King H2. Rook D3. Threat ang Bishop. Queen C5, sinuportahan, Rook FD8, and nag-Rook C8. Daanin sa yaman, nag-resign na po si Tatev. Nakabawi si Meow Meow. Pero ano naman ang nangyari sa team? Team play ito. Nakabawi po ang China. Ang score ay 3.5.5 din. Grabe, talagang bumawi ang China sa USA. At dito sa pangatlong laban, tiebreaker na ito.
Blitz ang time control. Dito magkakaalaman sino ang susulong sa quarterfinals at sino naman ang uuwi na sa kaniyang bansa. Okay, ito po ang third game. Ang time control naman ay 3 minutes plus 2 seconds increment. At bago tayo magsimula, yung birthday online. Nagpaalala uli. Comment section below lang. Nag-E4 si Meow Meow at nag-E6. Aba, French defense ulit. D4, D5, Knight C3. Abay, may gustong patunayan. May gustong patunayan. Ulitin mo. C5. Hindi na inulit ni Meow Meow. Nasa isip ni Tateb. Sige, ulitin mo lang yan. Ulitin mo lang. Siguro nakapahinga after ng game number 2, nagbulong-bulungan yung mga ka-teammates. Ito kasi tira dyan. Ito tira dyan. Oh, yan ang yan mo. May sisihan. Oh, nag-bishop dito variation naman dito si Meow Meow. Hindi siya pumapasok sa mga main lines, ano? Bishop dito lang, oh. At nag-knight E7. Oh, ito mga kamatsas, no? Kitang-kitang libre yung pawn sa D4. Kasi pag kinapture ang pawn sa D4, may knight B5. Yan ang idea eh. O pag capture, madaling mabawi yung pawn sa D4. May knight D6 pang paparating. Abay, malaking abala yan. 'Di ba? Pag dito naman pumunta, bumalik, bishop E7, magku-queen G4. Threat ang pawn G7, threat din ang pawn D4. Magulo yan. Nako, papasok ka sa mundo ni Meow Meow. Ito yung sinasabi ni Tal na dadaling kita sa gubat na hindi mo alam, madilim pa. Grabe, ligaw ka na, madilim pa yung gubat. So dito balik tayo, nag-knight E7 si Tatev, nag-A3, ayan na, kinain na, kain, knight BC6 at nag-knight F3. Okay, kinapture na ang pawn D4, bishop takes D4. So knight takes D4 kasi kakain po doon. So kain, knight C6 and queen E3. Nag-castling queen side. Ito na naman. Yung mga ganyang itsura. Gustong-gusto ko yung mga tirada talaga ni Meow Meow. Ano? Talagang pa-atake eh. O bishop D7. Okay, bookline pa. Bishop D3. Ayun. Dito na. Nagkawalaan sa aklat. Bishop D7 pala novelty. Ang old line ay F6. Basag lang. O pero nag-bishop D7. Nag-develop lang ng simple. In F5 na. Tamang duda si Tate. Baka mamaya masakripisan doon, mga ganun-ganun, in F5 na, at dito, Queen F4, ayun. Hindi naman nagustuhan ng computer ang tira na yan. Bakit daw dyan? H4 ang gusto ng computer dito. Sa malamang H5 yan. And then mamaya G4, basag. Yun. O, Queen F4, Rook C8, ayan, pamresure. Very normal naman para sa akin na Rook C8. Pero sa computer, Bishop E8 ang gusto. Mahirap yung timpla na yan, maunawa, no? Rook C8, Rook HG1, ayun, nako, bobombasious na. Bobombabacious. Bobomba na. Nag-knight E7. Ano idea? Gaganon? H4, Queen B6, ayun, may threat doon sa F2. Rook D2, depensa muna. Nag-bishop B5 hinamon, kinain-kain, knight D4 double, nag-queen B6 suporta sa E6, nag-H5 para walang knight G6. May pangulit pa bago siguro bumomba ng G4, ano? Rook C4, pressure sa knight. H6 na, abay. Talagang nag-G6 para manatiling solido ang shield ng Black King at nag-Queen G5. Pero si Meow Meow ay nagsusumuot, naghahanap palagi ng butas. Queen G5, tineret ang knight. Nag-Rook F7, dinipensahan. Ayun. Bad move daw. Dapat daw ang tira is knight C6. Knight C6? Paano kung kainin to? Yun nga yung kinaiilangan dito eh. Sabay Rook G4. Aray ko! Naku po, ang hirap naman makita. Oo nga no, may ganun. Oo, obliga dito only square. Papangit ang muka. O, kain-kain. And then Rook E8. Sabay bawi doon. Pangit na pawn structure bigla. Oh, yung pala mga diskarte ron. Pero nag-Rook F7, dumipensa. C3, ayan, solid-solid lang din. Nag-Queen C7, threat ang pawn. Nag-F4, sinimento na ni Meow Meow. Okay? Kasi hindi makain-kain doon, laging may bawi eh. Nag-Queen D7, tinabihan para may depensa. King B1. O, tamang duda na rin si Meow Meow. Baka mamaya kalmutin siya sa C-file. Umilag muna sa tore. Knight C6, hinamo na ang knight. Knight B5. Ayun, pupuntahan ni Meow Meow yon. And then may double nga naman.
pero binad mo ban. Dapat daw po ang tira ay rook C1. Mahirap makita ito kasi unang-una nakaporma na yan dyan. Parang, di ba? Biglang lilipat lang dun, oh. O, pero knight B5, rook F8. Hindi rin natumbukan dito ni Tatev ang simpleng knight takes E5. May simple tactical blow na pala doon. Hindi napansin, ano? Hindi napansin. Siguro iniisip dito ni Tatev ito. Pag kinain, kakain dito. Kaso hindi yan ang tira. Ito muna. May rook G4. O yan, oh, yan muna. Paalis muna. Bakit? Kasi pag kinain ito, baka ang nasusulyapan ni Tatev, ito check. Harang, di ba? Sa may ganun may threatening matchas, bitin yung pawn E6. O pero kung ganyan din ang nakita ni Meow Meow, bitin yun kasi may rook G4 muna. I-disporma muna yung queen. O, disporma. Queen E3. O, di sa kakapturin yun. Di walang check doon. Yung ganong move na matchas saka makukuha yung pawn E6. No? May mga ganong diskarte, no? O, balik tayo. Pero, nag-rook F8. Ayun nga, tamang duda. May check nasa isip ni Tatev Kaya gumanon muna Pumasok ang knight. Yun nga lang po may pangulit kagad. Nag-rook C5. G4. Ayun na. Bumomba na. Natuloy na ang plano. FG4. Kasi kung hindi papansinin, kakain no? Kakain oh. Pag kinain to, lalambot yung pawn D5 Kaya kinain na. Kinain. Ayun, mali din po. Dapat daw ang tira ay knight E4. Ay, oo. Hindi makapture kasi nakapin yung queen sa tore. May threat pa sa tore, sa C5. May knight F6 pa. Ay, pagkabigat ng knight E4. Perfect move, ano? Perfect move. O pero nag-rook takes G4, knight E7. Kung sa bagay dying seconds na Segundo na lang sila Pressure na, gumaganong-ganon na sa clock yan May sayaw. Di ba ganun ng mga players gumaganong-ganon sa time. Parang sayaw Knight E7, bad move mga kamatyas. Dapat daw ang tira ay queen to E7. Dahil under attack, hamunin ang nanggugulo. Alisin ang nanggugulo pag under attack. You should simplify the pieces as much as possible kasi principle yun Pero knight E7, ilalagay ni Tatev yung knight sa F5. Natanaw niya na, mukhang bato yung knight ko dyan pag nandyan na. Mukhang matigas siya na. O kaya gusto niya ilagay dyan. Pero dinagdagan ni Meow Meow. Pamorma. Sige. Tatlo na yan. Pero pinilahan yung pawn. Parang antigas masyado niyan. Parang walang sense yung pila. Kaya nilagyan ng X ng computer. Dapat daw po knight E4 pa rin. Kahapon pa yung knight E4 hindi magawa-gawa. Kahapon pa pala to. Pero wala Tiniriple. Knight F5. Queen H5. Mukhang magsasacrifice ba dito? Hindi pwedeng kainin. Nakapin po Kinapture na yung knight. Ayun! Grabe, tagumpay ang plano ni Meow Meow. Talagang nasa isip niya, capturein mo yung knight ko. Kinain nga ni Tatev. At dyan nahulog. Pagkain, tingnan nyo po evaluation bar. Tignan nyo. Grabe. At nag-queen to F7. Siyempre, hindi pwedeng capturein to May ganun na. Matcha-matcha ang mangyayari dyan. Matchas yan. O, kain para makita. Matchas. Balik tayo. Kaya ang ginawa nag-queen F7 lang para sapatan ang depensa sa pawn G6 at dito mga kamatyas, ano kaya ang brilliant na binitawan ni Meow Meow at hindi inasahan ni Tatev na may ganoon na pala. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Galing nang nakita mong tira. Ang galing. Malamyaw-miyaw ka na rin. Kain-kain, sacrifice. King H7, may rook G7. Dito kasi kung magki-King H8, may ganun Wala din useless. Ganun pa rin ang hantungan. Dito nag-King H7, dito pa rin humantong sa ganitong pagkakataon. Kain, and check, gumanon, and then push, unstoppable D8. Kung wala sana yung pawn at mintinang nandyan ang dalawang tore, may laban-laban ng black. Pero dahil magkahiwalay ang tore, may pass pawn pa, hindi ma-prevent ang ginanon na lang, kain-kain. Pero alang-alang sa team, ayaw mag-resign ni Tatev. Alang-alang sa team USA. Nag-rook C6, check, gumanon, ganon, dito, F7, and then ganon, at nag-queen to G8. At dahil dyan mga kamatyas,
nanalo po si Miao Miao at ito po ang team results nila. Ano bang nangyari sa Team China? O sige, ito po yung results. So, ayan o. Kitang-kita po ang FIDE team na pinangungunahan ng mga Russian players ay grabe, no? Tinalo yung Uzbekistan. O, kasi po dito per win sa team 2 points. O di ang score ay 4-0. 2 beses lang tinalo ng Russians ang Uzbekistan. China, dahil umabot po sa tiebreaker 4-2. Nanalo pa ang China. Naunahan na sila sa unang match, natalo pa. Na-straight pa ng China. Azerbaijan, Georgia, panalo ang Azerbaijan. India, nakilalang malakas na team, napisak naman ng Kazakhstan. Ba, nalaglag ang India. O parang ano yun Sa bagay, wala naman si Deshmukh dyan Kung nandyan si Divya, maniwala pa ako. Wala hindi pinadala si Divya. Pinangunahan sana ni Divya yung Team India kasi women's team din to. Federated pa. Prestige to. Hindi pinadala Ayan. At ang inaasahan natin ay Team Russians versus China. Yan ang magandang laban. Kaso, nandito sila Alexandra Goryachkina, Katerina Lano. Naku, lalakas. Ang lalakas. China. Sa China naman, Hu Yifan. Huwag nilang ismulin si Hu Yifan former World Women's Champion yan. Board 3 si Lu Miaoyi. Doon siya naglalaro. Tingnan natin. Puro underdog sa title ang China pero tingnan natin. Kumbaga parang bilog ang bola Malaman natin. Ang makakalaban ng Azerbaijan ay Kazakhstan naman. Okay, yan po ang update dito sa FIDE World Women's Team Championship. And muli po, maraming salamat po muli sa isang taong lumipas dahil ang inyong lingkod ay magku-40 na bukas. Ayan, at lambing ko lang po sa inyo, sana ay mag-join kayo. Kung di man kayo makalaro, babad po kayo sa ating live streaming. Supportan nyo na mga kamatyas. Hiling lang naman para bukas sa ating online tournament at 10 a.m. Sunday. Philippine time, naka-live streaming tayo. Gagawin natin ang lahat ng paraan para maka-live streaming tayo. Wag lang mag-brown out, patay tayo dyan. Wala kaming generator. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.